Ang video natin ngayon ay tungkol sa isang krimen na nakapangingilabot kung saan ang isang hukom ay nagbigay ng sentensya na ni kailanman hindi pa naitatala sa kasaysayan ng Australia. Pero bago natin simulan ang ating kwentuhan, kayo ba interesado sa nakakatakot, kakaiba, misteryoso o di kayo na may true crime story, ay hindi kayo nagkamali sa channel na ito dahil ganyang mga content ang aking i-upload. At kung bago pa lang kayo sa aking channel, ay huwag niyong kalimutang i-press ang like at subscribe button para palagi kayong updated sa mga video na aking i-upload. At konting babala, mga ma'am and sir, ang kwento natin ngayon ay napaka-brutal. So viewer discretion is advised. At kung kayo ay handa na, simulan na natin ang ating kwentuhan. October 24, 1955, ipinanganak sa isang napakagulo at iskandalosong pamilya si Catherine Mary Knight. Bukod sa laman ng mga usap-usapan itong kanilang pamilya sa isang maliit na bayan kung saan sila nakatira, ay madalas pang maka-eksperyensya ng pang-abuso itong si Catherine sa kamay mismo ng kanyang mga kapamilya. At sa mga pangyayaring ito ay talagang naimpluwensyahan ito si Catherine lalo na sa kanyang pag-uugali. Ayon pa sa mga naging kaibigan at kaklase nitong si Catherine, ay mahilig daw itong mambuli, lalo na sa mga kabataang mas maliit kumpara sa kanya. Nang maging 15 anyos na itong si Catherine ay hindi na nito pinagpatuloy ang pag-aaral. Bagkos ay namasukan ito bilang isang tagatabas sa isang tahian sa kanilang lugar. Masaya naman si Catherine sa kanyang naging trabaho. Kaso nga lang hindi ito ang kanyang pinapangarap na maging trabaho. Ang mithiin talaga nitong si Catherine ay maging isang tagakatay ng hayop. Pero isang taon lang ang lumipas ay nakamit din niya ang kanyang inaasam na trabaho. At dahil nga itong si Catherine ay nagdadalaga na, ay sinubukan na nito ang pagkikipagrelasyon. At pinangako din ni Catherine sa kanyang sarili na kung siya man ay papasok sa buhay pag-ibig o di kaya na may magkakaroon ng isang pamilya ay hindi niya ito itutulad sa kanyang pinagdaanan. Pero nang pasukin na ni Catherine ang pagkikipagrelasyon ay hindi ito naging katulad ng kanyang iniisip. Dahil itong si Catherine at ang kanyang mga partners ay nagiging toxic sa isa't isa, kung saan magiging magulo na ang kanilang relasyon na nagresulta sa pagkawasak ng kanyang naging unang 3 relasyon. Pero sa likod ng mga kabiguang ito ay may bumuhay naman sa pag-asa ni Catherine na siya ay makakahanap ng tunay na pagmamahal. At ito ay ang pagdating ni John Price sa kanyang buhay. Binigyan ni John ng kulay ang tila ba black and white na buhay nitong si Catherine dahil tinanggap niya ang nakaraan nito, ang kanyang pagkatao at pati na rin ang kanyang pag-uugali. At dito ay talagang nahulog itong si Catherine kay John at masasabi naman natin itong si John ay napamahal din kay Catherine. Dumating pa nga sa puntong itong si Catherine ay bumukod na at nandirahan na sa bahay nitong si John. At dito ay nakasama niya ang 2 anak na babae nitong si John Price na agad namang napamahal kay Catherine. Pero ang tila ba makulay na relasyon nilang dalawa ay biglang nag-iba nang mapag-usapan na nila ang tungkol sa pagpapakasal. Itong si Catherine kasi ay gusto na ng kasal. Kaso tumanggi itong si John Price dahil wari niya ay nagmula pa lang siya sa nabigong relasyon. At dito na nagsimulang pumangit ang pagsasama nilang dalawa. Madalas na sila mag-away, magkasigawan at umabot na sa sukdulan itong kanilang relasyon nang sila ay magpang-abot sa kusina. Ang dalawa ay nagkapisikalan. Natsyempo namang nakuha nitong si Catherine ng isang kutsilyo at nasugatan nito si John Price sa kanyang dibdib. Dito ay napagtanto na ni John na sumobra na talaga itong si Catherine. Kung kaya ito'y kanyang sinigawan at pinalis niya ng kanyang bahay na agad namang ginawa nitong si Catherine. Si John ay naghain na ng restraining order para kay Catherine. At sinabihan din niya ang kanyang mga katrabaho na kung siya man ay mawawala o di kaya na may malalagutan ng hininga ay si Catherine Mary Knight ang may kagagawan nito. Pero habang lumilipas ang mga araw ay napagtanto din nitong si Catherine na mali talaga ang kanyang ginawa. At nagplano itong humingi ng tawad at bumawi kay John Price. Kaya naman nangupahan ito sa isang apartment na malapit lang sa bahay nitong si John para madali lang niya itong mapuntahan kung gagawin na niya ang plano niyang paghingi ng tawad at pagbawi kay John Price. So tiniming niya ang pag-alis nitong si John Price papuntang trabaho at naiwan na lang sa bahay nito ang kanyang 2 anak na babae, kung saan pinag-sleep over niya ito sa bahay ng kanilang kaibigan para masolo niya itong si John Price.
Si Catherine ay nagdesisyon din na maging intimate kay John Price, kung kaya siya ay bumili ng isang black lingerie para kanyang maakit itong si John. Pero bago umalis itong si Catherine ay nag-iwan muna ito ng sulat, at ang laman ng sulat na ito ay ang kanyang planong pagbawi sa kanyang maling nagawa, pati na rin ang pag-schedule nito sa mga anak ni John Price sa isang sleepover sa bahay ng mga kaibigan ng mga bata. Medyo madilim na nang umuwi itong si John, at ang unang bumungad sa kanya pagpasok niya ng bahay ay itong papel na nakalagay sa mesa. At ito ang sulat ni Catherine. Nang mabasa niya ang mga nakasulat sa loob ng papel na ito, ay nagalit itong si John Price. Dahil ito sa kabastusang ginawa ni Catherine. Ang unang rason dito ay hindi man lang nagpaalam itong si Catherine, at kusa lang itong nagdesisyon na pumunta sa kanyang bahay at kunin ang mga bata. At ang ikalawa naman ay nakakaalarma at napakaseryoso ng ginawa ni Catherine nung sila ay nag-away. Kaya naman itong si John ay kumuha ng alak, lumabas ng bahay at umupo sa paborito nitong upuan sa kanilang balkonahe. Ito ay paray antayin si Catherine na dumating sa kanyang bahay. Pero naubos na lang ang alak nitong si John at sumapit na lang ang hating gabi, ay hindi pa rin dumating itong si Catherine. Dahil nga siya ay nakainom na, ay pumunta agad siya ng kwarto at saka natulog. Alas 6 ng umaga kinabukasan ay nagtaka ang kumpanyang pinagtatrabahuan nitong si John nang hindi ito makapasok. Dahil ito'y kilala bilang isang masipag at masigasig na trabahante. Kaya naman ang employer nito ay nagpadala na ng tao para kumustahin itong si John Price. Pagdating na ng taong ito sa bahay ni John, ay agad nitong kinatok ang pintuan pero walang sumasagot. Paulit-ulit niya itong ginawa at makialang beses din niyang tinawag ang pangalan nitong si John Price pero wala talagang sumasagot. Dahil nga walang sumasagot ay naisipan na ng trabahanteng ito na umalis nang may napansin itong pulang marka sa ilalim ng pintuan. Kanya itong nilapitan at sinuring maigi at kumpirmado na ito ay marka ng dugo. Ang dugong ito ay nagmarka sa ilalim at sa gilid din ng pintuan. Kaya naman dito ay naalarma na ang katrabaho nitong si John Price. Kaya naman nilibot na nito ang bahay at pinagkakakatok ito. Pero wala talagang sumasagot. Dahil dito ay dali-dali nag-drive pabalik sa kanyang employer itong taong ito at sinabi ang masamang balita. Pagkatapos marinig ng employer nila ang masamang balitang ito, ay nakapagdesisyon agad ito na tumawag sa pulis. Saktong alas 8 na ng umaga dumating ang mga kapulisan sa bahay nitong si John Price at nakita nila ang kotse nito na nakaparada pa sa gilid ng kalsada. Agad na nagtungo ang mga kapulisan sa harap na pinto ng bahay at kinatok ito. Pero as expected, walang may nagbukas ng pinto o walang sumagot. Kaya nagdesisyon ng mga ito na dumaan na lang sa likod ng bahay. Habang binabaybay ng mga kapulisan ang gilid ng bahay ni John, ay may nakita silang nakataob na plato. At ang platong ito ay merong nakalagay ng mga pagkain. Partikular na ang isang magandang pagkaluto ng karne. At sa tapat ng nakataob na platong ito ay isang bintana na pinaniniwalaan ng mga kapulisan. Dito ito itinapon. Nagtungo sila sa nakasaradong bintanang ito at sinubukan nilang sumilip sa loob ng bahay. Pero wala silang nakitang tao sa loob. Bagkus ay bumungad sa kanilang harapan ay isang malaking mesa na puno ng sari-saring pagkain. Partikular na dito ang magandang pagkakaluto ng iba't ibang putahe ng mga karne na para bang magkakaroon ng isang salo-salo sa isang partikular na okasyon sa kanilang lugar. Pero ang tanong dito, bakit ibabato ang isang pagkain na kung titingnan natin ay parang masarap naman? So nagpatuloy na ang mga kapulisan sa likod ng bahay nitong si John at sila ay nagkakita na naman ng pintuan. Kanila na naman itong kinatok pero as expected, wala na namang sumasagot. Kaya prasahan na nilang buksan ang pintuan sa likod ng bahay na ito. Pinasok na ng 2 pulis ang bahay na ito kung saan tinawag na naman nila ang pangalan ni John pero wala pa rin talagang sumasagot. At nagpatuloy pa sila sa paghalughog ng bahay na ito. At nang sila ay papunta na ng sala ay nakita na nila ang kalat-kalat na marka ng dugo. At nang sila ay umabot na sa sala ay mas malala ang kanilang nasaksihan. Dahil sa napakaraming dugo ay umabot na ito sa harap na pintuan. So basically kung binuksan mo ang pintuan sa harapan ay tsak na maapakan mo
ang dugo. At nang tiningnan nila ng maigi ang lulod ng dugong ito, ay may nakita silang mga marka na para bang may nakaapak dito. So ang mga markang ito ay papunta sa likod ng isang sofa sa sala ng bahay nito. Kaya kanila itong sinundan at tumambad sa kanila ang mga nagkalat na tabletas, pati na rin ang walang malay na si Catherine. Katabi niya dito ang isang duguang bagay na di kalaunay pinaniniwalaang isang katawan. Literal na katawan na lang talaga, wala nang paa, wala nang kamay, at kung ano pa. So, dito ay humugot na ng baril ang isang pulis. At ang isang pulis naman ay tumawag ng isang paramedic para matulungan itong walang malay na si Catherine. So, ang isang pulis ay humugot na ng kanyang baril at nagpatuloy sa paghahalughog. At habang siya ay naghahalughog sa nasabing bahay na ito, ay may nakita na naman ito na marka ng dugo papunta sa isang silid ng bahay. Kaya ito ay kanyang sinundan. Ito ay nagdala sa kanya sa isang aparador, kung saan ito ay natatabunan ng tila ba isang kurtina o tuwalya. Kaya naman ito ay kanyang inilagay muna sa gilid para makumpiska niya ang loob ng aparador na ito. Pero sa gulat niya ay wala itong laman. So napaisip ang pulis nito, bakit ba may marka ng dugo papunta sa aparador na ito? Nang walang ano-ano'y may naramdaman siyang parang malamig sa kanyang kaliwang kamay. Ang kamay na ginamit niya sa paghawid ng kurtina sa gilid. At nang tiningnan niya ang kamay nito ay napakarami na nitong dugo. Pero nagulat siya sa takot nang mapagtanto niya na hindi pala ito kurtina. Balikan natin ang gabi kung saan itong si John ay natulog na. Lingid sa kaalaman nitong si John ay mga ilang oras lang ang lumipas, dumating na itong si Catherine at dahan-dahang pumunta o pumasok sa loob ng kanyang kwarto. Kahit na naghiwalay na silang dalawa, ay may hawak pa rin siyang susi sa bahay nitong si John. Pagpasok nitong si Catherine sa kwarto ay agad nitong hinubad ang kanyang pangibabaw na damit. At ang natira na lang dito ay ang itim na lingerie na kanyang binili. At pagkatapos nito ay dahan-dahan niyang ginising si John. Agad namang nagising itong si John at tumambad sa kanyang harapan si Catherine na nakasuot ng isang kasuotan na tsak namang bubuhay sa katawang lupa naming mga kalalakihan. Kaya kahit galit na galit itong si John, ay bigla nitong nalimutan ang kanyang galit kay Catherine. At di kalaunay ang dalawa ay nagkaroon ng matamis, mainit, at naglalagablab na gabi. Pagkatapos nilang gawin ang mga bagay na yon ay magkayakap silang nakatulog. Pero mga ilang minuto lang ang lumipas ay biglang nagising itong si Catherine. Nakatitig ito na umupo sa gilid nitong si John na para bang merong sumagi sa isip niya na isang realisasyon. Dahil naisip lang naman ito na ginagamit lang siya ni John Price. Yung tipong hindi naman ako nito tatanggapin ulit o di kaya naman hindi naman ako nito papatawarin. Kaya naman dito ay nagkaroon ng matinding hiya at insulto sa sarili itong si Catherine. At di kalaunay nagpuyos ito sa galit at nagkaroon ng napakasamang ideya. Nang madaling umalis sa bahay nitong si John, itong si Catherine, at umuwi sa kanilang apartment. At dito ay may kinuha siyang mga bagay na dadalhin niya papunta kay John Price. At ang mga bagay na ito ay ang kanyang mga kagamitan sa pagkatay ng hayop. At babala, ang susunod na mga detalye ng kwentong ito ay napaka-disturbing. Kaya viewers' discretion is advised. Kung kayo naman ay sensitibo pagdating sa ganitong kwentuhan, ay huwag nyo nang ipagpatuloy ang video ito. Mabilis namang nakabalik itong si Catherine at agad na nagtungo sa kwarto kung saan mahimbing pang natutulog itong si John Price. Kumuha ito ng isang malaking kutsilyo at sinakyan itong natutulog pang si John Price. Hinawakan ng kanyang dalawang kamay ang kutsilyong ito at itinutok pababa sa dibdib nitong si John Price. Pagkatapos ay pwersahan na itong ibinaon sa kanyang dibdib. Dahil sa gulat ay binalibag nitong si John si Catherine sabay takbo palabas ng kwarto. Nang walang ideya kung ano ba talaga ang nangyari. Dahil nga napakahimbing pa ng tulog nito nang siya ay saksakin ni Catherine. Ito na rin siguro ay dala na ng adrenaline. Ang plano sana ni John ay makalabas ng bahay. Pero dahil nga sa lalim ng sugat sa kanyang dibdib,
ay marami ding dugo ang nabawas sa kanyang katawan. Kung kaya ito ay natumba nang siya ay malapit na sa harapang pintuan. Pero nakagapang pa itong si John at nahawakan pa ang gilid ng pintuan at akmasanan niya itong bubuksan, kaso naabutan siya ni Catherine. Hinila nito si John sa kanyang paa at pinaundayan pa ng 36 na saksak. At sa mga puntong ito ay nalagutan na talaga ng hininga itong si John Price. At ito rin ang magpapaliwanag kung bakit napakaraming dugo sa sala ng bahay ni John Price. Pero hindi pa tapos itong si Catherine. Dahil habang duguang nakahandusay itong si John sa kanyang sala, ay nagpakulo ito ng tubig sa isang malaking kaldero. Pagkatapos nito ay pumunta si Catherine sa dining room nitong si John. At inaayos ito na para bang naghahanda sa isang malaking salo-salo ng isang buong pamilya. Kumuha rin ito ng iba't ibang gulay, mga rekado, at iba't ibang sangkap sa pagluluto. At ang sumunod nitong ginawa ay hinila niya ang bangkay nitong si John Price sa isang silid sa nasabing bahay. Pagkatapos nito ay kanya na itong binalatan mula leeg pababa. Dahil nga itong si Catherine ay nadestino sa isang kill floor sa isang slaughterhouse, ay madali lang niya itong nagawa. At ang nasabing balat ay isinabit nito sa isang meat hook sa ibabaw ng isang aparador. At ang aparador na ito ay ang kinumpiska ng pulis. Ang akala niya ay tila ba kurtina o di kaya tuwalyang nakatabon sa aparador, ay yun na pala ang balat ni John Price. Tinanggal din nito ang ulo pagkatapos ay pinakuluan sa isang kaldero, na para bang ito ay gagawa ng isang sopas o di kaya na may nilaga. Ihiniwalay din ni Catherine ang mga kamay at paa ni John at sinimulang lutuin sa iba't ibang putahe, na dahil sa ganda ng pagkakaluto ay hindi ito nahalata ng mga kapulisan nang ito'y makita nila. May espesyal ding putahe na inihanda si Catherine para sa mga anak ni John at nakalagay pa ang kanilang mga pangalan dito sa bawat plato. So balak talaga nitong si Catherine na ipakain sa mga anak ni John ang laman ng kanilang ama. At hindi lang naghanda si Catherine para sa mga anak ni John, kundi pati rin sa kanyang sarili. Dahil sinubukan itong kainin ang laman ni John. Kumuha ito ng isang kagat, pero hindi nito kinaya at kanya itong tinapon palabas ng bahay. At ito ang dahilan kung bakit may nakita ang mga pulis na nakataob na plato sa labas ng bahay na ito. At mga ilang sandali ay humupa din ang galit nitong si Catherine. Tiningnan nito ang paligid at unti-unti nitong na-realize ang kademonyohang kanyang ginawa. Kung kaya'y sinubukan itong kunin ang sariling buhay sa pamamagitan ng pag-inom ng napakaraming gamot. Pero hindi ito nagtagumpay dahil siya ay naabutan agad ng mga pulis na meron pang pulso at ito ay na-revive sa isang malapit na hospital. At sa pagising niya sa nasabing pagamutan ay agaran din naman siyang hinuli ng mga otoridad. Siya ay nahatulan ng habang buhay na pagkakakulong. Pero hindi pa dito natatapos ang hukom. Dahil may espesyal na kondisyon itong hukom para kay Catherine. Sinabi nitong markahan ng mga files ni Catherine na ang nakalagay ay hindi na kailanman pwedeng pagkawalan. At dahil dito siya ang pinakaunang babae sa Australia na nahatulan ng life imprisonment without the chance of parole o habang buhay na pagkakakulong na wala ng pag-asang makalaya. At dun na nagtatapos ang ating kwentuhan. At kung ito ay iyong nagustuhan o di kaya naman kayo ay naintriga sa video natin ngayon, ay huwag niyong kalimutang i-press ang like at subscribe button para palagi kayong updated sa mga video na aking i-upload. So hanggang sa muli, kita-kits!